Ka-Coffee, itinalaga po ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan niya po ng posisyon ang leader po ng Iglesia ni Cristo. Oy, si Sir Manalo, Ka-Coffee. Binigyan po yan ng posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyong matatandaan, kaunting context, every time naman, Ka-Coffee, during the time of former President Rodrigo Duterte, nabigay din po itong posisyon na ito dito kay Sir Manalo ng Iglesia ni Cristo. At ngayon, Ka-Coffee, muli ulit pinagkaloob po yan sa leader po ng Iglesia ni Cristo, ito pong special envoy na posisyon for OFW. Yan po yung iginawad ng ating presidente ni PBBM para po sa leader ng Iglesia ni Cristo. Sa balitang ito, Ka-Coffee, ng Manila Bulletin, PBBM names INC head si Manalo as special envoy for OFW concerns and other appointees. Beard, yan. Hindi lang si Manalo, Ka-Coffee yung itinalaga lately, no? Napakarami pong mga pangalan ang lumabas. Kung makikita ninyo sa litrato na yan, si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa kanan at sa kaliwa po ang leader po ng Iglesia ni Cristo. Itinalaga nga po ni PBBM ang Executive Minister na si Sir Eduardo Manalo bilang Special Envoy of the President. Ibig sabihin ng Special Envoy, kinatawan siya ng Presidente, no, Ka-Coffee. Kumakatawan siya sa Presidente para po sa mga overseas Filipino concerns. Naku, marami tayong OFW na nakikinig po sa atin. Kumusta po si Sir Manalo sa previous years ng kanyang panunungkulan? Ano po yung baka meron kayong mga personal encounter o naramdaman nyo, may mga programa siyang naipatupad o anything, Ka-Coffee, na may kinalaman dito kay Sir Eduardo Manalo? Ibahagi nyo dyan sa ating comment section, ang babasa din po natin. Yan po ang binalita ng Presidential Communications Office lately. Manalo is not a stranger to the said post. He first held the same position under the previous administration. Ito na, nasabi na, Ka-Coffee, na noong 2018, January 30 to January 29, 2019, so isang taon na rin po siyang tumayo para sa posisyon na yan during the period or during the time of former President Rodrigo Duterte. The Iglesia ni Cristo, known for its block voting system, inendorso po nila si Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas po na 2022 presidential elections. Ito pong si Manalo, ang grandson of the late INC founder Felix Manalo. He is the eldest son of the late Eranio Manalo, who was INC's executive minister for 46 years from 1963. Bago po siya nag-assume bilang sa kanyang posisyon sa Iglesia ni Cristo noong 2009, Manalo became the church's deputy executive minister in May 1994. Aside from Manalo, pinangalanan din po ni Pangulong Bongbong Marcos ang presidente ng W Group, yan yung kumpanya na W Group, Ka-Coffee, na si Norman Vicente Wee bilang special envoy din po ng presidente sa United Arab Emirates para po sa trade and investments. Si Wee ay ang anak ng dating Filipino ambassador sa Indonesia na si Lee Yong Wee, who established the W Group, a holding company with interest in ingredient solutions, trading, real estate, and financial portfolio management. At ang iba pa po, Ka-Coffee, pinangalanan po ni PBBM o ng Presidential Communications Office ang ilan sa mga itinalaga ng ating administrasyon. Anong sa inyo dito, Ka-Coffee, no? Anong masasabi nyo dito sa pagkakatalaga ng leader ng Iglesia ni Cristo bilang special envoy para sa OFW concerns? Kapag INC, tiyak na magagawa yan, lalo yung TP. Ano ibig sabihin ng yung TP ng INC? Sabi ni Joel Di Jongoy. Anong ibig sabihin po dito, Sir Joel? Lalo yung TP. My goodness, kung makapagsalita niya si Risa Ontiveros, ang tanong, ano ba ang nagawa niya as senator? Puro reklamo lang daw. Teresita Otero, wala talagang nagawang mabuti yan si Risa Ontiveros. Puro kontra, lagi pag hindi niya gusto ang presidente. Oo nga, parang consistent ito, Ka-Coffee, sa mga nakalipas na taon, no? Sabagay, PRRD time, yan. Very vocal na po ito na against kay PRRD. At ito, 6 years na naman, naku, hintay na naman sila. Anong say kaya ng Catholic Church dito, lalo na yung mga laban sa gobyerno na mga pari? Parang wala pa tayo, Ka-Coffee, nakikitang statement nila kaugnay dito. Pero ako, wala namang masama dito sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kasi mas nagiging collaborative na tayo dito, Ka-Coffee, no? Malaking puwersa din po itong Iglesia ni Cristo at maganda rin naman po yung kanilang serbisyo para sa ating mga
kababayan. Dito sa amin, ako po ay Roman Catholic, no? Proud Roman Catholic po ako. And then, pero ina-acknowledge natin yung services na ibinibigay po ng ibang relihiyon o ng ibang sektor. At ang isa rin ng Iglesia ni Cristo Ka-Coffee na oobserbahan din natin yan sa ating komunidad na nagbibigay din po sila ng mga tulong sa mga kababayan natin. So, wala po tayong problema dito sa appointment na ito. TP, taga-pamahalang pangkalahatan Ka-Coffee. Okay. Ito, sorry sir, hindi ako familiar sa term. Yung pala ibig sabihin ng TP, taga-pamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Thank you Sir TP sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. So tingnan natin Ka-Coffee kung ano yung magiging mga prioridad, mga programa na ilulunsad po dito ni Sir Manalo bilang bago pong Special Envoy of the President for OFW concerns. Sa tingin natin makatutulong ito sa ating mga kababayang OFW sa pamamagitan po ng kanyang kapasidad. Francis Bibot Mangoba Jr., shoutout po sa inyo at kay Jerilyn Pernia. Lee, nag-visit, nakikinig ka ba ngayon? Happy viewing sa iyo. Rosita Mendoza, shoutout po kay Sanji Bell, kay Danilo Crisostomo, Tessie Junio, happy viewing din po kay Fernando Mengito Jr. Shoutout po sa inyong lahat. Si Jenny, nandito rin sa atin, nasa Facebook. Gina Sinangote, happy viewing din kay Frankie Miranda at kay Susan de Guzman Afos ng London. Happy viewing sa inyo Ka-Coffee. Ang bilis ng oras na, nakaka 28 minutes na tayo. Ka-Coffee, kung hindi ka pa naka-follow, marami tayong viewers, hindi pa rin po naka-follow sa Facebook, i-click lang po yung follow, yung Ka-Coffee or Ka-Coffee Break, either page Ka-Coffee, no? Click lang po yung follow, kaya like, walang bayad dyan. Huwag nyo pindutin yung subscribe, may bayad dyan sa Facebook, no? Pero pag nasa YouTube naman kayo, i-click nyo lang po yung subscribe, libre po yan. Huwag nyo pindutin yung join, kasi may bayad dyan. May special content kasi para doon. Alright, sige. Available na Ka-Coffee ang ating Ka-Coffee merchandise. As always, Ka-Coffee, no, i-message lang ako sa aking Facebook page kung interested po kayo. Nako, may mga bago tayong designs na ilalabas, no. Kung hindi nyo pa nakikita, establish ko muna yung aking separate na platform, no, kung saan makikita nyo yung mga designs ng ating mga merchandise. Message lang po sa Facebook. Oy, kayo magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Yung ulan, mayat maya bumubugso, no, dito sa amin, dito sa Rizal, sa San Mateo, no, hindi tuloy-tuloy. Uulan ng isang oras, hihinto, babalik ulit, uulan, babalik. Sana gumanda na yung ating panahon para makalabas na ulit tayo, no, hindi tayo nagkukulong, no, nasa loob lang tayo ng bahay at kung lumabas man tayo, naku, pahirapan pa. Anyway, ingat kayo Ka-Coffee, nasa man po kayong panig ng daigdig at maraming salamat sa pagsama sa akin at sa inyong patuloy na suporta. Magpapatuloy tayo sa pagsuporta sa ating administrasyon sa kabila po ng mga hindi so good news, no? Halimbawa itong pagtaas ng presyo ng bigas, nadyan pa rin po tayo. Hindi natin bibitawan ang ating administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, magpapaalam na sa inyo. Bye-bye. Ingat po.